Brother Angel, meron ka ba daw tanong? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Sige, go ahead, Brother Angel. Ano Amen. tanong mo sa kanya? Hinihintay niya tanong mo. Mabait. Mabait ngayon si ano. Mabait na si Lloyd. Si Pastor Lloyd ngayon. Mabait na siya. Pastor, sa ano ka ba? Kapas ba? Tarla ka ba? O sa ano? Kapis. Ay, kapis ka. Kala kapas. Tarla ka sa ano yun. Sa may Pampanga yun. So, kapis. Sige, may unang Doon tanong. sa Kapampangan sila, kami ay. Hiligay na. Magtatanong, Ay, yung Pastor Lloyd, magtatanong din ako. Hinamon mo ako. Magtatanong din ako. Hinamon mo ako eh. sige, may oras ko naman. Mabait si Pastor ngayon. No? Maganda yan. Ano lang naman to. No? Maganda yan. Kumbaga, pag-aaral lang natin. Nung pag-aaral lang sa pagdating sa doktrina. No? Wala nang personalan to. Kasi sabi nga ni Jesus, di ba, lahat naman dapat pagmahalan tayo. Sabi niya, mag-ibigan kayo. So, ang ano lang natin dito talaga, doktrina lang, Pastor, no? Ang maganda ito, at least, nakikita namin yung doktrina nyo, nakikita namin, kasi pinag-aralan ko yung John Calvin, no? So, naisip ko nga, saan ba galing ang turo ni John Calvin? No, matagal na pala yan, halos like 15th century pa, no? So, ngayon, confirmation ko lang, nagulat na ako doon sa sinabi mo. Madalian lang siguro to kasi oras na rin sa amin dito, alas 12 na rin. So, madalian lang po ang tanong dito, Pastor. I mean, confirmation lang. Ang nabanggit mo kasi kanina, nagulat ako sa sinabi mo. Totoo ba yun? Ang sabi nyo, sa inyo ito, lahat, aral nyo ito. Bible is the final authority than the church. Tama po ba yun, bro, Pastor? Yeah. Pag may conflict po sa sa tradisyon, referensya, tsaka history, so yung Biblia kasi merong din yan self-interpretation at final authority sa lahat ng bagay. So doon kumukuha tayo ng ng basihan kung paano natin ito ipapatupad sa iglesia. So, in other words, kino-confirm mo, mas final authority yung Bible kaysa church. Confirmation lang, wala pa pong tanong to Iko-confirm ko lang. So, ibig mo sabihin sa paniniwala mo, Bible is better than the church. Is the final authority than the church. Tama ba yun? Nagulat ako dun eh. Yung ginagamit ng simbahan ay ang Biblia. At yung simbahan ay may otoridad dahil po sa Biblia. Sabi mo nga, authority nga, Bible ba o church? Kasi sabi mo, Bible eh. Yeah, ang simbahan kumukuha ng kanyang otoridad doon po sa Biblia. Kagaya ng ginamit ko kanina sa batas natin dito sa lupa, yung mga senador, mga congressman, kahit yung executive, hindi sila pwedeng mag-invento ng ng sarili nilang turo. Pwede silang gumawa ng batas, pero kailangan yung batas na ginawa nila ay hindi contradict doon sa batas ng nauna. So, ganun din po sa simbahan. Meron na kasing... Okay, so... Sige. Sige po. So, ganito yung mangyayari kasi. Alam mo ba ibig sabihin ng chronological order? Oo, hindi. Yeah. Magkakasunod-sunod. Yung pagkakasunod-sunod tsaka time frame. Kasi titingnan natin Bible yung authority mo kasi, no? Kaysa church. Dito magkakaproblema Ito na yung talagang tanong natin dito. Alam mo ba kung kailan, nung sinabi ni Jesus na, I will build my church. And then on the 5:23 ng Efeso, malinaw po yun na siya ang ulo ng iglesia. At siya rin ang tagapagligtas. 22:16 ng pahayag. At siya, dun ililigtas niya yung iglesia. And then, ang iglesia rin, sa unang Timoteo 3:15-16, siya yung haligi ng katotohanan. No. Now, nung sinasabi nila yon, anong year yon, kapatid? May idea ka kung anong year yon? Kasi titingnan natin, kasi sabi mo, Bible is the authority. Titingnan natin, is this really the Bible the authority? Titingnan mo ngayon yung historical events and time frame kasi, bro. Kasi mahirap ka kung Bible alone ka lang. Yeah, so titingnan mo, kailan ba ngayon sinabi yon? Year 2000, tama hindi? No, hindi. Actually, matagal na rin po yan, pero wala pa po yung New Testament na hindi pa po nako-compile.
may mga Old Testament na po na nag-i-exist na kasulatan na siyang ginagamit ng simbahan or ng unang Kristiyano kung saan sila kukuha ng aral at turo. So hindi lang kasi hindi lang kasi sa pagbuo or pagcanonize yung matatawag natin na Bible alone. So ibig sabihin, lahat po talaga ng scripture, mapa old, new, kasama po kasi doon sa sa inspired word of God po lahat iyon. So kasi nga ongoing yung Focus tayo dun sa compilation. chronological order nga muna. Kasi Bible kasing authority mo sinasabi mo eh. Kaya nga sinasabi ko, kailan na itatag yung church? Bago magbiblia o nauna ang Biblia kaysa sa church? Nandiyan ang salita. Actually, No, church. sa I'm talking about church compilation, po. sa pag-compile, No, yung saglit church. po. Yung church muna. Very categorical ang tanong ko. Ano yung nauna? Yung church o yung Biblia? Kasi sabi mo, Bible ang authority. Alin na nauna? Ang church o Biblia? So sa pagtatag naman ng simbahan, kung alin ang nauna, simbahan o ang Biblia, ang Biblia po ay church nag-exist talaga. na po ahead of Oh. time. Okay, so tapos na usapan bro. Kasi paano magiging authority ang Bible kung nauna ang church? Hindi. Ang sagot ko, ang Biblia ay nauna na. Nandiyan na po ang salita ng Panginoon. Ay, Hindi yung pa po Biblia ngayon, nag-exist. ginagamit mo, Hindi mayroon pa na po no? ganito. yan? Sasagutin ko, bro, Ay, Angel. sandali na, Hindi medyo pa po nagkakaproblema tayo nag-i-exist. sa time frame. Ang visible charts, hindi pa po nag-i-exist ang visible charts. Nandiyan na po ang salita ng Diyos na nag-guide sa kanyang mga anak. Kasi nga sa panimula, nandiyan na po yung salita. At yung salita na yon ay ang mismong ating Panginoon. Kasi nga kung pag-aaralan mo kasi yung pag nasa Bible school ka, mapag-aaralan nyo po yung living word at written word. Magkasabay po yan, magkasama po yan. Yung living word, Sandali, layo Kristo ng sagot po yan. bro eh. Ang Hindi, tanong Biblia ko, po yun. categorical, church ba nauna o Biblia? Sabi ko, ang salita ng Diyos ang nauna. No. I'm talking about the church. Ang salita ng Diyos, matagal na yan. I'm talking the church and Bible. Kasi yung Bible, bro, salita ng Diyos yan. Salita ng mga apostol, salita ng Diyos. We're talking about church because nire-reject mo yung church as a final authority. Doon tayo mag-focus, bro. Huwag yung salita ng Diyos, word of God, yes. We're talking about the church and the Bible. Huwag kang lilihis. Ang punto ko rito, alin ba nauna, ang church o Bible? Kasi sabi mo, Bible yung authority. Kailangan mas nauna Bible. And tanong kita sa tinatawag na chronological order. Alin ba nauna, church o Bible? Categorical. You don't need to explain. Categorical. Church or Bible? That time kasi, hindi pa po kompleto yung Biblia. Pero nandiyan na po yung salita ng Diyos na ginagamit ng mga unang Kristiyano. Bro, hindi ka pasagot eh. Sabi ko, church ba o Biblia? Categorical. Mas nauna na nag-exist po yung Yung appearance po ng ng simbahan na unang tinatag. Edi yung church ang nauna. Paano magiging authority ang Bible? Eh, church ang nauna. Hindi pa po ito nga pinapaliwanag ko nga eh. Hindi pa po na-confile yung Biblia. May umiiral na po. Nandiyan yung ang May Old church. Testament na May church na, tama? Hindi, I'm talking about church, not Old Testament. Yung church, but layo na sa sagot mo, bro. Ano mangyari sa'yo? I'm talking about sino hindi ang ano church nangyari o sa'yo? Bible. Kasi nga papalayo yung nililihis mo kasi yung sagot ko. Pinapaliwanag ko sa'yo, ganito kasi yan. Ito yung charts na nag-exist pa lang. So, noong nag-exist, yung appearance po ng local charts, mayroon na po silang ginagamit. Yun po yung Old Testament. Diyan na po sila kumukuha ng turo. So, yung Old Testament na to, ito po yung ginagamit ng mga apostoles na nag-guide, hindi lang sa Hudyo, pati rin po sa mga Kristiyano that time. So, kasi nga, yung revelation kasi ng Panginoon, progressive po yan. Pag sinabi mong progressive, hindi po isahan yung bagsak.
Layo naman eh. Yung Old Testament, wala pang build sa my church si Jesus eh. I'm talking about the New Testament, the church, yung chronological order. Sino nauna dito sa New Testament? You're talking, layo, Old Testament ka bro. New Testament niya na-build yung church. Ang tanong ko rito, kailangan dyan mo linawin muna, kasi nangyayari pag Bible alone ka, hindi mo alam ang historical background ng Bible. Ay, Kasi hindi. Bible Hindi na hindi alam ang historical background. Kaya nga pinapaunawa ko sa iyo, wala pang Biblia na compilation ng lahat ng mga turo ng mga apostoles at ng mga propeta, may nag-i-exist na po na kautusan na nag-guide sa simbahan ni Kristo. Oh, Kaya nga, ginagamit exactly. Nauna yung simbahan ni Kristo. May scripture na kasi. Oh, nauna ang simbahan ni Kristo o ang Biblia? O church ni Kristo o yung Biblia? Pag sinabi mong nauna ang Biblia, technically, nauna po yung simbahan na itinatag ni Kristo. Kasi nga yung Biblia, noong panahon pa lang na-canonize ito, pero hindi pa po nabuo yung tinatawag nating Biblia ngayon. May nag-i-exist na po na kasulatan, na sulat na ibinigay sa mga Hudyo, sa mga propeta. Nandyan pa rin po yung banal na espiritu na ginagamit yung mga apostoles, na literal naging parte ng Biblia, yung kanilang mga sulat. Nandyan yung oral tradition. Pero hindi ibig sabihin na hindi na nag-i-exist yung salita ng Diyos. Wala na silang basihan. Talking about the church. So kung nauna yung church, sinaamin mo kaysa sa Biblia, so alin ang mas ang may authority, ang church o Biblia? Ang may otoridad ay yung salita ng Diyos. Ibinulong sa simbahan para gamitin ng simbahan. Wait! Wala na, naipit na si Brother Lloyd. Bro, hindi naipit. Ganito kasi yung logic. Kasi nga, dito ka magkakaroon ng problema. Kung nauna yung simbahan, wala pa yung salita ng Diyos, saan ka kukuha ng basihan? Bro, nauna yung masasabi na yan ay tamang turo at yan hindi. Saan mo kukunan? Saan ka kukuha ng ano? Halimbawa, ganito. Nag-exist na yung Senate at pagka-presidential mo. Kung wala pa ang law natin, saan ka kukuha ng basihan? Sa sarili mo lang turo, opinion? Saan ka kumukuha ng otoridad? Alayo ng Constitution of the Philippines, iba yun sa Biblia, bro. Ang pinag-uusapan natin kasi dito, yung church and the Bible. Tandaan mo, kapatid. Okay, ganito na lang yung logic, bro Angel. Naiintindihan kita na nauna ang simbahan kaysa sa Biblia. Ang pinupunto ko naman, wala pang Biblia, nandiyan na yung Old Testament na nag-guide sa simbahan mismo ni Kristo. Nakuha niyo po? Sangayon ka po ba? Sangayon ka po ba doon na wala pa po, hindi pa po nabuo o na-compile ang Biblia? May umiiral na po na kautusan at doon sila kumukuha ng turo o aral na nag-guide sa simbahan? Bro, wala na tayo sa Old Testament. Church na nga tayo. Christian na eh. Alayo naman ang mga sagot mo, bro. Papunta ka sa Old, salita ng Diyos. May Moses law, bro. Wala pa po yung compilation ng Biblia. Ang problema kasi sa iyo, bro, sinasabi mo, Bible better than church eh. Bible is authority than church. Kaya nga sinasabi natin, titignan mo yung chronological order, paano magiging authority yung Bible kung mas nauna pa yung church? Ang labo ng aral mo, bro, ang paliwanag mo. Kasi ang sinasabi ko. Sa Biblia, pag-isipan mo, sa Biblia, kasama po doon yung Old Testament. Hindi mo pwede yung tanggalin yung Old Testament, kasama na po siya doon. Exactly. I'm talking about the church niya. Tinatag ni Kristo, Old Testament ka ng Old Testament. Kaya sa Christian era na po tayo eh. Ang pinag-uusapan natin, when he said, I will build my church, nauna yun kaysa sa Biblia. Pero sabi mo, ang Biblia ang authority. Ang napakalayo ngayon na sagot mo. Kontra-kontra yan. Kung nauna ang church ang authority, not the Bible. Tandaan mo, wala pang Biblia, may church na. So, paano mo, bigla ka nakabasa ng Bible the authority. Even the Bible is the final authority.
Hindi, wala pang church na nag-exist. Nandiyan ang Old Testament. Ngunito, dito Old ka Testament ka na maipit. naman. Ang layo Dito na, ka bro. maipit, bro. Hindi na. O sige, granted, sige. Nauna sa simbahan kaysa sa Biblia. Ngayon dito ka maiipit. Yung Old Alayo, Testament bro. ba ay parte ng Oh. Biblia? Bro, I'm talking about the church, Christian church Hindi. built by Jesus Christ, not the Old Testament. Why you always O, go yun back to the nga. Old Doon ka Testament? maiipit. Are Kasi you, yung are you Old Testament, Christian parte or po yan ng Christian Biblia. or Jews? Hudyo ka ba o Kristiyano? Kristiyano. Oh. At wala rin Oh. kami, Bakit Old Testament ka? Moises yun. Bro, Hudyo yun. Doon pa lang palpak ka na. Ang Kristiyano, bro, naniniwala kay Kristo, sa church ni Kristo. Ba't pumupunta ka sa Old Testament lagi? Ang alayo mo din. ang Old Testament hindi para sa ito na lang ganito na lang. Naniniwala pa ba noong sinabi ni Pablo na yung kautusan ay sinulat para sa atin? Naniniwala ka doon? Kasi nga magkukontradict ka dyan eh. Pag sinabi mo na ay hindi para sa atin yung kautusan, yung Old Testament para lang yun sa mga Hudyo, ano yung sinabi ni Pablo na yung kautusan sinulat para sa atin? Tutol ka doon? Moral lang yun, bro. Hindi lahat. Hindi Yun mo naman nga. Sabi Yun ko, nga yung we're inaano talking ko about sa'yo, church nga, Brother church. Angel. Huwag ka pupunta sa old. So, i-reconcile natin, final Brother, authority. paano naging authority ang Biblia sa simbahan? Paano Yes. siya naging authority? Paano mo, yun ang pinaka, kasi issue rito. Dahil, ang problema kasi bro dito, kahit kayo, wala kayong church. Ang church, I will build my church. Kayo, nagbasa ng Bible alone. So in other words, wala kayo sa loob Wala ng church. kaming church, nagbasa ng Bible. Paano Basahin mo nga sa Wala kayong church. Mateo 16:18. So may Katoliko ba dyan na nabanggit na kayo ang tinatag ni Kristo? Mayroon wala? Sige, yung when I will build my church, nasan Yeah, na ngayon meron po doon. yun? Ngayong panahon, when she said, I will build my church, nasan na ngayon panahon na yun? Nasan na yun? Hindi, meron doon. May nabanggit doon na Katoliko yun, Romano Katoliko. Kaya nga, hindi. Sa history ngayon, saan na yun? Alin yun? Kayo? Ikaw? Calvin? Mayroon bang nababasa Calvin May nabanggit church? wala. Kasi nga namin talibong. Sabi niya, ang Mateo 16:18 ay Romano Katoliko. Doon siya natampered kasi nga, walang Romano Katoliko nakalagay doon. Lalo Kaya yung Calvin hindi church, makiklaim bro. na kayo yung tinatag ni Kristo. Yun nga, yung Tinatag ni Kristo. Okay. So, doon sa church, inamin mo nauna yung church kaysa sa Bible. Tapos na tayo doon. So, ngayon, sabi mo, na-canonize later on. Kailan na-canonize ang Bible na binabasa mo at sinong nag-canonize? Bro, Katoliko rin po ako. Hindi lang Romano Katoliko. Yung kinukumpulyo na mga forefathers natin, ay ama rin po namin yan sa pananampalataya. So balik tayo sa topic, patungkol po doon sa Bible alone. Kung gusto mong pag-usapan, dalawa tayo magpa-schedule ng debate kay Bro Fred. Patungkol doon, sino ang nagtatag o anong simbahan ang itinatag ni Kristo. Magandang paksa po. Yung mga turo mo, Bible alone, pero wala namang Bible alone nakasulat. Ang turo mo, Bible is the final authority, wala rin sa Biblia yon. Ang sinasabi mo, mas better, Bible is better than church authority, wala rin sa Biblia yon. Lahat ng turo mo puro paliwanag, explanation. Hindi ka Bible alone. At sabi, sige, ganito na lang. So lahat ba ng alone sa turo ng Doctrine of Grace ng mga Calvinist? Alone nga eh. At tutol kayo? Alone nga eh. Ikaw nagsasabi, pag sinabi mo alone, wag mong dandagan, wag mong lagyan ng may Bible alone sa Biblia. Alam mo ba yung Doctrines of Grace, yung 5 na alone na turo mismo ng Reformation, tutol kayo doon. Wala nga ang alone. Kung 5 siya, hindi siya alone. Ano ka ba naman? Logic, bro. Ba't sinabi mo 5 siya? Sige, i-grant ko for the sake of discussion. Nung sinabi, tutol kayo sa Bible alone, tutol kayo. Tapos yung debate namin, faith alone, tutol din kayo.
Christ alone, tutol din kaya kayo? Ay, ano ba Na si yan? Kristo lang ang Alone? tagapagligtas? Alone? Ang Oo, dami mong Christ alone? Hindi alone. Tutol kayo, hindi? Anong part? Anong tutol kami? Part din yun ng ano, ng Yung limang- 5 solas Yung naman yun, Bible formation. alone. Faith alone. Of course, Christ builds the church. Hindi mo pwedeng tutulan yun. But, wag mo Amen. So naniniwala ka sa Tutol Christ kami. alone. So pang tatlo, grace alone. We are saved by grace alone. Tutol kayo, no? Ah, yes, bro. Walang problema yun. Yung praise na yun. Pag hindi mo dinagdagan nga lang, kulang. Oh, Okay, patay ka doon. panglima, glory of God alone. For the glory of God alone. Tutol kayo? Well, hindi kami, walang problema doon, bro. Yung alone, Okay, yung so- word na sinasabi So mo. wala, yung kayong problema. Meron namang alone na naniniwala kayo, Christ alone, for the glory of God alone. Eh, Wala na. pag walang So, kasama, inaano mo ba? ganun kasi yan. Hindi, ako, Pag sinabing Christ alone, si Kristo lang yung tagapagligtas, hindi na si Maria yung mediator at Ay, alam mo na baliktad na. Aba, Angel, ako naman magtanong kasi isa na magtatanong sa inyo. Okay na. So, ang nangyari kasi, inamin ni Pastor, nauna yung church, wala pa Biblia. Tinanong ko, sige, sino nag-compile nag-canonize ng Bible, hindi niya masagot ngayon. So, paano doon pa lang medyo bagsak na, bro. I mean, ano lang to, pag-aaral lang to, bro, Pastor. Pag-isipan mo yun, bro. Bago ko bigay kay Bro John Lee, si Calvin, tinignan ko yung history niya, sarili niyang interpretation lahat yun. Wala siyang church, kaya self-interpretation si Calvin. Na-adapt Ano mo yun. walang church? Na Ano bang mo. pagkakaunawa mo ng church? Ano bang Calvin, pagkakaunawa mo ng church? Ang ginawa niya, nagbasa ng Biblia, nag-self-interpret. Wala siyang basihan sa interpretation niya. Ganun ka rin. Wala kayong basihan sa interpretation niyo. So mali na kagad. Nauna yung church, inamin mo na una yung church kaysa sa Bible. So mali ang Bible alone mo, mali ang Bible better than church. Oo, Mali ang Bible. nag-conclude ka na agad. Kasi nga, ganito. Sabi mo eh. So, May nauna na kaming script. Sa Wala inyo na. kasi, nauna ang simbahan. Si Pastor. Kayo yung tunay na walang basihan kasi nandyan ang simbahan, wala pang salita. Pero kami, nandyan ang salita bago dumating ang simbahan na nag-guide sa simbahan, kaya hindi sila naliligaw. Kaya si John Calvin naman, kayo, Bible alone, hindi bro. mo yan maliligaw eh. Una, by profession, abogado. Pangalawa, Eh di may simbahan, inamin mo. Eh bakit sabi mo Bible authority pala? Eh wala na. Sige Bro Junry, okay na ako ron. Bro Junry, pasok. Yes, maraming labo. salamat. Okay, Pastor Lloyd, narinig mo ba ako, Pastor Lloyd? Pastor Lloyd, marinig mo ba ako ng maayos? Pa? Marinig mo ako ng maayos? Yeah. Oo. Okay. Dahil tema nyo kasi ni Brother do Bible alone, no? Yung pwede pakidefine muna sa amin yung word natin. Anong paliwanag mo sa alone? Ito ba ay mayroong kasama o wala na? Pag sinabing Bible alone, Yeah, yung word na Bible alone, alone nothing else ba yun? O meron pang ibang source? pag sinabi kasing Bible alone, na wala ng ibang otoridad o pinagkukunan ng base, kundi sa kanyang salita lamang. Pag sinabing Bible alone, hindi yan contradict sa mga referensya, tradisyon, opinion. Yes, Basta Pastor Lloyd. Pastor Lloyd, pakinggan mo muna yung alone nga lang eh. Pag sinabi mong alone, meron pa bang iba o wala na? Wala na. Wala na. So, ginamit mo ang 2 Timothy 3:16 na sinabi doon magagamit sa pagtuturo. Tama? Yes. So, dahil Bible alone ka, wala nang ibang gagamitin sa pagtuturo. Bible na lang. Tama? Yes, so, salita ng Panginoon, yung gagamitin, basta hindi nagko-contradict sa Biblia. Okay. So, pwede ba na Biblia lang na wala nang magpapaliwanag sa salita ng Diyos o sa batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia? So, pwede ba na wala nang magpapaliwanag? Kasi Bible alone nga lang eh. O pwede ba na wala nang simbahan magpapaliwanag? Dahil Bible alone lang. O pwede ba yun?
may nakasulat din kasi sa Biblia na may inutusan siyang tao na mangaral, magpahayag, magpaliwanag. So, biblical din amen. yun. So therefore, Hindi naman, so therefore, kasi yung Biblia, hindi naman yan kusang magsasalita. So, may mga Amen. instrumentong ginagamit ang Diyos. Kagaya nito sa Romans 10. Halimbawa, Romans 10 ha. O, para sa kaligtasan ng kanyang mga pinili. Amen. maliligtas ba sila? Ibig mong Hindi sabihin, sila Pastor Lloyd, pinili. ibig mong sabihin pala, sa pagtuturo sa salita ng Diyos, sa batas ng Diyos na nasa Biblia, mayroong nagpapaliwanag at hindi Biblia lang. Yes or no? Mayroon nagpapaliwanag na ginagamit ang Biblia. Okay. So, saan mo na ilalagay yung Biblia lang sa pagtuturo? Kasi ginamit mo 2 Timothy 3:16 eh. Magagamit sa pagtuturo ang Biblia, 2 Timothy 3:16. So kung magagamit ang Biblia lang sa pagtuturo, bakit mo sinasama ang simbahan ngayon sa pagtuturo kung Biblia lang? Kung Biblia lang, medyo i-clarify mo siguro yung tanong mo, bro. Okay, hindi mo na unawaan. Kasi klaruin ko. Kasi inamin mo ngayon ang Diyos nag-utos din ng simbahan na magtuturo. Yan ang sinabi mo ngayon. Nag-utos din ang Diyos ng simbahan na magtuturo sa mga tao. While kanina, ang sagot mo sa akin, sa pagtuturo, Biblia lang. Kaya tinanong pa kita, pag sinabi bang ano bang ibig sabihin nun? May kasama, wala, sabi mo, wala. Tapos, klinay mo, na ang 2 Timothy 3:16, Biblia lang talaga kasi magagamit sa pagtuturo ang Biblia. So, therefore, maliban sa Biblia, wala nang ibang gagamitin sa pagtuturo. Pero, inamin mo rin na sinugo ng Diyos ang simbahan para magturo. So, mayroon pa bang batayan yung sinasabi mong sa pagtuturo, Biblia lang? Mayroon pa bang batayan? Meron. Yung ginagamit ng simbahan ay Biblia sa pagtuturo. Yung ginagamit ng pastor ay Biblia sa pagtuturo. Biblia lang ang ginagamit, hindi sarili nilang interpretasyon. Kaya nga, Pastor Lloyd, ang punto, hindi sa kung ano ang ginagamit ng simbahan. Ang punto, sa pagtuturo. Sa pagtuturo ba ng salita ng Diyos? Ang sayo kasi, Biblia lang. Ginamit mo 2 Timothy 3:16. Pero inamin mo rin na hindi pala Biblia lang kasi ang Diyos nag-utos din ng simbahan magturo sa mga tao sa kanyang salita. So hindi Bible lang. Nakuha mo ba, Pastor? Hindi ko tinanong sa iyo kung ang simbahan. Ang Biblia lang. Makinig ka muna. Pastor Lloyd, makinig ka muna para makuha mo yung tanong. Makinig ka muna para makuha mo yung tanong. Makinig ka muna, Pastor Lloyd. Kasi pinapalabas mo na ang simbahan nagagamit talaga ng Biblia. Hindi naman yun ang tanong eh. Ang tanong ko sa iyo, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sabi mo Biblia lang. Pero inamin mo rin na ang simbahan ipinadala ng Diyos para magturo sa kanyang salita. So hindi na siya Bible alone pala. Kasi andyan din pala ang simbahan para magturo sa salita ng Diyos. So no? At tanong na yun. Wala ka na. Hindi mo naipit ka na. Sinabi ko, nandiyan pala siya, hindi na siya alam kasi nga nandiyan ang simbahan na nagtuturo. Sabi mo, ano ang otoridad na ginagamit ng simbahan para ituro nila? Galing nila. Dito muna wag mo pa sa authoritative. Kaya wag na muna yung authoritative kasi madali lang yan. Dito muna tayo, ano mo natin yung salita ng Diyos na itinuturo. 2 Timothy 3:16, yan ang pinakaano mo pinakatalata mo na magagamit sa pagtuturo ang kasulatan, scripture, sa ibang salin, Bible, sa the living Bible talagang ang sinabi dyan. So, ang Biblia magagamit sa pagtuturo. Yan, argumento mo. Tapos, tinanong kita pag sinabi bang alone, wala nang kasama, sabi mo wala na. So, ang pagpapahayag pala sa salita ng Diyos, Bible lang, sabi mo yes. Pero inamin mo rin na ang simbahan, ipinadala rin ng Diyos para magpahayag sa kanyang salita. So, question ko ngayon, ulitin ko yung question ko, so hindi pala Biblia lang
ang gagamitin sa pagpahayag sa salita ng Diyos kasi andyan din palang simbahan. Yes or no? So, yes, Biblia pa rin yung gagamitin ng simbahan. Kaya lang din naman na dadalhin ng simbahan yung encyclopedia na ituturo niya. Hindi ako nagtanong sa encyclopedia. Hindi ako nagtanong sa encyclopedia. Salita ka ng Diyos eh. Encyclopedia, hindi naman salita ng Diyos yun. Ano ka ba? Okay, dito na tayo. So, yun pala, no? So, hindi pala tayo lalo na kasi andyan ang simbahan, no? Narinig yan. Ngayon, sa ngayon ka ba sa aral ni St. Paul? Sa ngayon, Apostolate, sa ngayon ka ba sa aral ni St. Paul na ang is part of their tradition sa pagtuturo? Sa ngayon ka yan, yes or no? Yes, sangayon ako, pero hindi ako sangayon sa interpretasyon mo dahil during that time, ay sinusulat pa lang po yung magiging kasama doon po sa Bibliang hawak natin ngayon. Sabihin na interpretasyon. Kasi hindi mo sabihin na interpretasyon ko kasi hindi ako nag-interpret. Nagtanong lang ako. Isa na babasa. Hindi ko pa interpretasyon ko. So, ulitin ko. Hindi mo interpret, ha? Hindi mo interpretation. Wala pang interpretation. Wala pang interpretation yan. Kasi nagtatanong na ako based sa ating babasa sa Bible. Ulitin ko yung tatanungin ko. Sa ngayon ka basta aral ni Pablo na ang Bible is part of the tradition na kanilang tinuturo. Part siya, part. Sa ngayon ka ba, yes or no? Part ng tradition na kanilang tinuturo. Yes. Yes, sabi ko nga. Okay. Basta tradisyon na hindi nagko-contradict sa Biblia, sang-ayon tayo dyan. Okay. Hindi yan po tutol sa Bible alone. Okay. Thank you. Kung sa ngayon ka pala ng Bible, part lang ng tradisyon na tinuturo, ano pa ang isang tradisyon na kanilang tinuturo na maliban sa Bible? During that time, nung hindi pa naisulat yung New Testament, oral tradition. Okay. Whether in written or in word. Pero kasama naman sa Biblia. So ako naman sa tanong para patas. Hindi, mamaya na, hindi pa ko tapos. So ngayon na, wag ka muna gumagas. So ngayon, sa layon ka na biblically speaking, biblical teaching, ang turo ng mga apostol, hindi Bible alone lang, kundi Bible and tradition. Yes or no? Dati nung hindi pa nabuo yung scripture, hindi ako nagtanong ng panahon. Hindi panahon ang tanong ko at sagutin mo ako ng dati. Ang tanong ko, sa ngayon ka ba sa turo ng mga apostol, specifically sa Pablo, turo niya na ang kanya palang ibinigay na katuruan, hindi Biblia lang, kundi Biblia at tradition. Yes or no? Yes po, dahil lang sabi ko, ongoing yung completion ng Biblia. So yung mismong sinabi ni Pablo, kasama po yun sa scripture. Ngayon kung paninindigan mo yan, magkukontradict yan sa sinabi ni Brad Jando na hindi pa po yun scripture daw. Naging scripture lang noong panahon na nakanonize na. Question ko, tama naman si Jandos kung sinabi na kinilalang scripture yun nung kinanonize ng simbahan kasi nung panahon na hindi pa kinanonize, ang daming letter. May letter of Thomas, may gospel of Kaya nga, ang simbahan na wait lang, makinig ka muna. Kaya nga, ang pwede ba ni Jando, ang simbahan na nagpakilala na yung sulat ni Paul kasama sa scripture yan. Yan ang punto ni Brother Jando. Kaya huwag mong i-twist. Ngayon ang tanong ko sa iyo. So, hindi pala turo ng mga apostol, hindi pala turo ng mga apostol na Bible lang. Hindi nila turo na Bible lang. Yes or no? Hindi, kaklarify ko muna yung una. Yung sabi kasi ni Jando, sabi mo kanina. Sabi mo kasi kanina. Bro, saglit lang. Sige. Clarify mo muna. Oo. Yung sabi kasi ni Jando sa debate namin, yung turo mismo ni Pablo na yun, ay tumutukoy sa Old Testament. So, yung current line niya na sinabi, hindi pa po yun, sinusunod ng simbahan. Hindi pa po yun inspired. Kasi nga yung inspiration, after na noong nakanonize na ng simbahan. Pero, that time, kasi nga yung punto mo,
during that time, wala pang Biblia, hindi pa ito kompleto, yung oral tradition ay pinapatupad na ni Pablo. So, ibig sabihin, nagsangayon ka sa akin na that time, umiiral na talaga. O hindi pa po Hindi ako kompleto salayin yung sa'yo. Paano ka sasalayin sa'yo? Bible alone ka nga. Hindi ka nga Bible alone ka nga. Hindi ka Bible So, tradition eh. Alone, sabi mo ang alone, no one else. Sabi mo alone, wala nakasama. Paano mo sasalayin ako sa'yo eh? may kasama. May kasama ba doon? Oo, so hindi Bible alone. Hindi pala Bible alone. Kasi yung alone walang kasama yun. Di ba? Pag sinabi mo, Hindi. teka lang, klaroin mo natin ang definition. I-define mo natin ang alone. Ang alone ba, may kasama, wala? Hindi, sagutin mo muna. Yung sinabi ni Pablo, hindi parte ng Biblia? Ano sa akin kasi ikaw ang tinatanong ko. Kinaklaro ko yung na Bible alone. Yun bang alone? I-define muna natin yung alone. May kasama, wala? Wala. Kaya nga yung sinabi Wala. ni Pablo, Okay. kasama rin po yun sa Biblia. Ang question, second question. Ba't mo- Sa turo ni Paul, Kasi sa turo ni Paul, kasi, wait lang. Sa turo ni Paul, magkasama ba ang Biblia at ang oral? Yes or no? kasama doon sa kanyang binanggit. Kaya nga, Huwag mong i-twist yung tanong. Hindi, huwag mong i-twist ang tanong. Kasi aral mo Bible alone. Sabi mo, pag Bible alone, walang kasama. Ang teaching ni Paul, sa turo ni Paul, 4 Thessalonians 2:15, kinutibalugyan ko kanina. 4 Thessalonians 2:15, sa aral ni Paul, magkasama ba ang oral tradition at ang written tradition na Biblia? Magkasama o hindi magkasama? magkasama nga sa binanggit doon Ay, ni Pablo. amen. Kasi nga, during that time, saglit lang, sumasagot ako. Ba't mo Oh, sige. Next question. sagot ko. Para makuha mo. Sige. Saglit lang. Okay, go ahead. Kasi nga, yung ano kasi, yung scripture kasi, or yung tinuturo ni Pablo, inspired by the Spirit po yun. Kahit yung oral tradition that time, ay kasama na rin po sa Biblia, na kasama po doon sa na-compile. Yun ba nang nabuo na Biblia, na naging batayan ng ating pananampalataya ngayon. So, Biblia pa rin po yun. Yung sinabi po yun ni Pablo. Pag hindi nasama sa Biblia, hindi po yun kasama. Hindi po yun parte ng Biblia. Kagaya ng Maccabees, hindi naging parte ng Biblia. Dinagdag nyo lang. Jude, Tubet, hindi kasama. Okay, Pastor. So, pero sangayon ka ng turo ni St. Paul, hindi alone, kundi may kasama ang Biblia at tradisyon. Yes or no? Yung ano, tutol ako Sino doon kanina, sa yes? sinabi mo. Repeat na yan, repeat na. Hindi, tutol ako doon sa sinabi mo. Kasi nga, Galing. isipin po yung tradisyon na sinasabi ni Pablo na nakasama during that time na kanyang inuto sa simbahan. Kasi nga, lahat ng sinabi during that time na naitala sa New Testament, even in the Epistle of Paul, kasama po yun sa Biblia. Isabi ko nga, ito yung palagi kong inuulit-ulit pa kanina. Yung pagbuo ng Biblia, progression po yun. Ongoing, yung completion niya. Kahit Old Testament pa lang yun, scripture na yun. No, hindi ako nagtanong sa listing. Hindi ako nagtanong sa canonization. Wala ako tinanong na canonization. Huwag mo akong sagutin ng listing sa Bible or yung canonization sa Bible. Hindi naman yung tanong. Biblical Biblia yung tanong ko Nasa Biblia, sa turo ni Paul, ang kanyang sa mga Kristiyano, written tradition, ibig sabihin Bible, at oral tradition, dalawa, hindi isa lang, hindi Bible alone. Yan ang question ko sa iyo kanina, kaya huwag mo akong sagutin ng hindi ayon sa tanong. Okay. Ulitin ko yung tanong. Ulitin ko. Susundan ko yung argumento mo. Ano ang ibig sabihin ng Biblia? Nagtatanong sa akin. Namaya ka na magtanong sa akin. Kasi, Kasi, lang. aral niyo po. Para
Para Madali lang yan. election. Hindi, madali lang yan. Madali lang yan. Hindi mo pa oras. Para may Hindi mo agreement. pa oras magtanong. Kasi kinakasama ko pa yung ano. Hindi, para may Hindi. election yung usapan natin. Magtatanong ka, sasagutin ko. Magtatanong Madali lang ko. ang tanong na yan. Pastor Lloyd. O, tatlong Lloyd. tatlong Dito sagot. kasi- Sige bro, mauna ka. Dinopro mo ito. Dinopro mo kasi ikaw ang nagdala dito sa amin ng Bible alone. Kaya huwag kang tumakas. Ikaw magpatanong ka kasi kung ako, wala rin namin na patanungin, Kaya nga nandito pa ako. wala akong problema ha. Wala akong problema. Kaya bigyan ko muna ng linaw. Na sa aral ni Paul talaga, sa laring ka ba, sa aral ni Paul, ang ibinigay niya sa mga Kristiyano, 2 Thessalonica 2:15, Bible, yung written tradition, at oral tradition, dalawa yan, hindi isa lang, isa no. Yes, so kasama din po yun sa Biblia. Ayun. Sama sabi niya. O ngayon, ako naman magtatanong. Ano ang pagkakaunawa mo pag sinabing Biblia? Yan ba ay patungkol lang? Bago ka magtanong sa akin, bago ka magtanong sa akin, klaruhin ko lang na O sige. Nagre-research ka pa? Brother John Ray. kapatid. Okay, sa wait lang Tata, isa lang. Na gusto ko lang klaruhin na siya sa mga sagot niya sa akin, hindi lang siya Bible alone kasi may kasamang tradition, may kasamang simbahan. Yes or no? Hindi ko yan position mo yan. Pili mo lang. Sinabi na kanina, kanina. Sige, Tata, ikaw naman, Tata. Ito ang sagot ko. O, sasagot ako. Okay. Sasagot ako. Maraming salamat. Adrenaline. Baka nagtataon ba kayo nga ngayon nang dito po dahil nagtiyaga po dahil maghatid po. Yeah, bro. 12 midnight, mamayang alas 10 ng gabi dahil hatid ko sa terminal para process na Sagano. Gayan de Oro. Sabi, Nang dahilan hindi pati ayusin mo muna yung audio mo, pwede ba? Sagano na puputol-putol. Napakinggan ba ko sa kanya, brother Jalo? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then,
asay inyong pilion.